Pag napapag-usapan ng mga cholo o chicano, malamang ang maiisip mo ay mga bandana, mga tato, mga lowrider na bike o kaya mga lowrider na kotse. Mga naka-flannel, worker suit o kaya mga veterano na polo pagkatapos nakasuot ng mga Nike Cortez o kaya Chuck Taylor na sapatos, yun yung mga stereotype. Pero kung iniisip mo na ang cholo style ay simpleng forma lang, nagkakamali ka at malamang ay mababaw pa ang nalalaman mo tungkol sa pinagmulan nito. Pero teka, ano nga ba ang pinagkaiba ng Chicano at Cholo at paano ito umabot sa punto na inadapt na rin ito ng kultura ng hip-hop? Ang usapang ito ay hindi lang usapin ng angas, swag, geng-geng, kundi may pinag-uugatan din itong kwento ng revolusyon, identity at pangangalaga at pagpapahalaga sa kultura. Kaya tara mga tol at talakayin natin ang usapang Cholo culture. Una sa lahat, bakit pa ba natin itong kailangan talakayin ay yung mga tao gusto lang naman nilang pumorma. At kung may pambili naman kahit gaano pang kamahal ang isang Calta, Pro Club, Shockaware o kaya Dickies, anong problema? Well, dapat natin itong talakayin because it makes sense na alamin kung ano ang pinagmulan nito, ano ang naging evolution nito mula noon hanggang ngayon. And in some cases, ano ang magiging implikasyon nito kung makita kang nakasuot ng mga ganito in certain places na hindi dapat. May iba-ibang mga kwento o opinion tungkol sa pinagmulan ng salitang cholo sa Latin America pero mainly ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kahulugan ng salitang cholo sa United States. Pinaniniwalaan na ang salitang cholo ay nagmula sa salitang Xoloitzcuintli na ginamit ng mga Aztecs noong 7th century. Yung salitang Xolo na short for Xoloitzcuintli ay tungkol sa isang aso na walang balahibo na native sa Latin America. Pinaniniwalaan ng mga Aztecs na ang mga asong ito ang gumagabay sa mga pumanaw na sa kabilang buhay. At kagaya ng Pilipinas, sinakop din ng Espanya ang Mexico. At nang dumating ang mga Espanyol sa Mexico ay nagpatupad sila ng racial caste system na kung saan ang mga Criollos o mga pure Spanish ang nakatataas. At ang mga tubong Mexico ang mga pinakamababang uri at ikinukumpara sila sa isang aso which in this case ay yung Xoloitzcuintli. Ginamit ng mga Espanyol ang salitang Xolo bilang panghahamak sa mga tubong Mexico. Parang katulad yan ng ginawa sa atin ng mga Kastila noon na tinawag nila tayong mga Indio. Katulad nating mga Pilipino, naisip din noon ng mga Mexicans na umalis sa kanilang bansa in search for a better life. Ngunit meron talagang dalawang pangunahing dahilan at yun ay ang paghahanap ng magandang buhay sa ibang bansa at pangalawa ay ang pagtakas sa marahas ng Mexican Revolution sa ilalim ng diktador na si Porfirio Diaz. Ang Mexican Revolution ay tumagal ng isang dekada mula 1910 hanggang 1920. Tapos, noong 1942 ay nagkaroon ng tinatawag na Bracero Program na kung saan nagsimula ang pag-i-import ng mga Mexican laborers sa United States. At pagdating sa Estados Unidos ay nakaranas sila ng racial discrimination and segregation na nag-a-isolate sa mga Mexicans from the main society na naging dahilan ng pagkakabuo ng mga barrios that later on became a hub of culture and resistance. At ang mga Mexican immigrants sa United States noong 1940s ay tila namamangka sa dalawang ilog. Una, ang pressure na mag-assimilate sa American culture pero at the same time ay hindi pa rin sila tinatanggap ng lipunan. Ngunit sa halip na mapilitang makibagay ay gumawa sila ng panibagong identity at yan ang Pachuco culture na pinaghalong Mexican style with American influence. Ang salitang Pachuco ay pinaniniwala ang nagmula sa El Paso na tinatawag ding El Chuco, isang kilalang tambayan ng mga Mexican Americans. At kung pupunta ka daw sa El Chuco, then you would probably say Pa El Chuco that later on nag-evolve into the word Pachuco. Ang mga noticeable na Pachuco fashion style na pag nakita mo, you will say, Pachuco yan. Yun ay ang kanilang pinakakilalang zoot suit. Ang zoot suit ay binubuo ng mahaba at oversized na long coat na typically merong padded shoulders pagkatapos merong high-waisted na pantalon and also meron siyang kadena na nakakabit sa bewang. Nagsusuot din sila ng mga fedora hat na merong malapad na brim pagkatapos merong nakakabit na decorative na balahibo and last but not the least is yung kilalang kilala nilang two-toned na sapatos. At lilinawin ko lang, ang zoot suit ay yung buong outfit nila at hindi yung long coat lang. Okay?
Noong June 3, 1943, may mga grupo ng sailors na sinasabing sinugod daw sila ng mga grupo ng Pachuco na naging simula ng mga tinatawag noon na Zoot Suit Riots. Ang mga Zoot Suit Riots ay nagmistulang isang malawakang hate crime against Mexican Americans na tumagal ng ilang araw. At nang dahil dyan ay may mga pulis na palaging nakabantay at nanggugulpi ng kahit sino na makita nilang nakasuot ng zoot suits. Bagamat madilim yan na bahagi ng kasaysayan ng mga Chicano, ang tunay na diwa ng Pachuco culture ay ang paglaban ng mga first generation Pachuco sa sistema sa pamamagitan ng kanilang fashion sense to create their own identity. Noong 1960s and 70s, unti-unting nawala ang mga Pachuco at pagkatapos nun ay nagsimula naman ang Cholo subculture at katulad ng mga Pachuco, ginagawa din nila ito para panindigan ang kanilang Mexican-American identity. Pero ang mga Cholo ay malimit na iuugnay sa barrio, street life and gang culture. Bagamat ang salitang Cholo ay nagsimula bilang isang mapanghamak na salita pero kalaunan ay niyakap na rin nila ito at ipinagmalaki. Ika nga kung hindi mo na ikinakahiya yung mga panlalait nila sa'yo hindi ka natatablan ng mga pang-iinsulto nila. At mula sa mga Pachuco, nag-evolve ang style at naging mga Cholo. Pagkatapos noon ay nagsimula na silang magsuot ng mga baggy khaki pants, mga plate pattern shirts na kung tawagin natin ay flannel at syempre ang kanilang classic na Nike Cortez na sapatos. At ngayon ay nandito na tayo sa exciting part, ang pagtatagpo ng Cholo culture and hip-hop culture. Hindi na muna natin tatalakayin ang origin ng hip-hop culture because malalim din yan and it's good enough for a content of its own now. Going back, nagsimulang magtagpo ng landas ang hip-hop culture and Cholo culture noong 1980s and 1990s, particularly in Los Angeles, California na kung saan parehong ang hip-hop culture and Cholo culture ay may parehong roots sa street life, street culture, music, and fashion. At ang pinakaunang fusion ay nagsimula sa tinatawag na Chicano rap na isang subgenre ng hip-hop music na nag-incorporate sa mga topics kagaya ng barrio life, pride at mga paksa na unique sa Chicano lifestyle. Ika nga kung ang mga blacks ay may tinatawag na thug life, then ang mga Cholo naman ay may tinatawag na barrio life, and syempre ang pinaka-common point ng intersection ng hip-hop culture and Cholo subculture ay ang fashion. Ang mga Cholo style na baggy khaki pants, mga flannel shirts, mga bandana at pagpapakalbo ay nadagdag na rin sa fashion style ng mga hip-hop lalong-lalo na sa West Coast. Pati ang lowrider culture na nagsimula sa mga Pachuco na ipinagpatuloy ng mga Cholo ay later on inadapt na rin ng hip-hop culture lalong-lalo na sa West Coast. At ngayon, linawin natin ang mga misconceptions. Ang Chicano at Cholo ay hindi magkaparehas. At kung ganon, anong pinagkaiba? Ang Chicano ay tumutukoy sa mga Mexican-Americans na sa United States na ipinanganak pero kinikilala pa rin nila ang kanilang Mexican ancestry. At ang Cholo naman ay isang subculture na napapaloob sa Chicano culture na malimit ay naiuugnay sa street life or barrio life and gang affiliation. At from here, dito ito nagiging mas komplikado. Kailan ito nagiging cultural appropriation at kailan ito nagiging cultural appreciation. Ganito yan. Pag mababaw lang ang pangunawa mo at surface level lang o stereotype lang ang naiintindihan mo, then mako-call out ka for cultural appropriation. Halimbawa, kung nagsuot ka ng mga Cholo outfit nang hindi mo naiintindihan ang meaning ng mga sinusuot mo. Pero kung naiintindihan mo ang history na pinagmulan ng style o kultura na ito, kagaya ng tinatalakay natin sa video na ito, then that is the time na matatawag siyang cultural appreciation. Ngayon, ito pang isang mahalagang bagay na dapat nating i-discuss kasi meron mga pagkakataon na ang pagsusuot ng isang style ay pwede mong ikapahamak. Gaya na lang halimbawa pag nakaporma ka na parang isang Cholo sa ilang lugar lalong-lalo na doon sa United States is pwede kang mapagkabala na parang ang isang gang member pero ang problema is paano kung hindi ka naman talaga member ng gang. Actually, kahit dito kasi kung hindi mo naman alam o naiintindihan yan, bakit ka magsusuot ng ganyan? Pwede silang mag-assume na member ka ng isang gang, paano kung hindi naman at napakadelikado nun.
and maiisip nila yon ng dahil lang sa suot mo. Gaya na lang halimbawa noong early 90s, parang ipinagsisigawan mo na gang member ka kapag nakasuot ka ng baggy na khaki shorts na halimbawa Dickies, pagkatapos knee-high socks, and then syempre may kasamang Nike Cortez na sapatos, lalong-lalo na sa Los Angeles, California. At may mga pagkakataon na may mga taong nasaktan or worse ay napaslang dahil lang nagsuot sila ng mga ganon, napagkamalan silang member ng gang, lalong-lalo na yung Nike Cortez na tila isang staple sneaker ng mga cholo. And ngayon, to end this video, ang key takeaway natin sa video na to is dapat naiintindihan natin kung bakit natin ginagawa ang isang style bago natin gawin. Kagaya ng cholo fashion, which is a subculture within the Chicano culture na behind the style ay isang mahabang kasaysayan ng pakikipaglaban to preserve their identity. Na dapat ang understanding natin tungkol dito ay hindi surface level lang o stereotype lang pagkatapos ay ibabalagpag mo nang hindi mo naiintindihan. At kung nagustuhan nyo ang video na to, maaaring mag-like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo palagi sa mga future contents, future posts kagaya nito. And once again, Juice Pancho, peace. Yeah.